alab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab-lab! Natatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558! Naglalagablab sa 558! Tuloy ang mga balita o pa rin si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Winasak po ng mga biktima ng bagyong Yolanda yung warehouse o bodega ng NFA sa may Alangalang, Leyte, kagabi lang. Ayon kay Administrador Orlando Calayag, nasa 30 at 3,000 sako ng bigas ang nakuha ho ng mga residente sa bodega. May 15 kilometro layo niyan mula sa Tacloban City na matindihong pininsala ng bagyo. Bukod dito, 8 rin ang naitala na nasawi matapos mag-collapse ang warehouse na yun, habang madami ang nasugatan. Sa report, bumigay ang bahagi ng bodega at bumagsak sa kamada ng bigas sa mga nagkakagulong tao. Umiling na sila ang NFA ng dagdag na sundalo at pulis para magbantay sa bodega. Sa ngayon, tuloy pa rin ang pagdating naman ng bigas sa warehouse at maigting nang binabantay ng pagbabiyahe nito sa iba't ibang lugar doon. Ginagamot ho ngayon sa East Avenue Medical Center sa Quezon City ang ilang mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban City na nangangailangan ho ng urgent medical attention. Umabot sa 11 pasyente ang ginagamot ngayon sa nasabing ospital. Ayon sa mga doktor ng East Avenue Medical Center, yung mga pasyenteng nanggaling sa Tacloban ay mas kailangan ng stress debriefing o yung psychological counseling para ho ay malagpasan ang trauma na kanilang naranasan sa Super Typhoon Yolanda. Ang nasabing mga survivor ay dinala sa Maynila sa pamamagitan ng airlift ng militar. Malacanang tali pa rin ang kamay sa paggamit na natitirang pidap na mamambabatas. May balita si Deo de Guzman. Deo, i-radyo mo. Hindi pa rin masabi ng Palasyo ng Malacanang kung magagamit na ba nila ang natitirang Priority Development Assistance Fund o pork barrel ng mga kongresista para matulungan ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Nabatid na dahil sa temporary restraining order ng Korte Suprema sa paglalabas ng pork barrel ng mga mambabatas ay hindi ngayon mailabas ang 12 billion pesos na natitirang pondo para sa mga kongresista. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napagdidesisyonan ng Korte Suprema ang nasabing usapin, kaya hindi pa nila maaaring galawin ang nasabing pondo. Kaya naman ipinaubayan na ng Malacanang sa Korte Suprema ang pagpasya kung tatanggalin na nito ang TRO para madagdagan na ang pondo para sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Ang Kamara ho'y handang magpasa ng supplemental budget sa mga nasalanta ng bagyo. May report si Conde Bata. Conde, i-radyo mo. Bukas ang Kamara de Representantes na aksyonan sakaling maghahain ng ekotibo ng supplemental budget bilang tugon sa pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ayon kay House Majority Floor Leader Nepali Gonzales II, hindi inisyatibo ng mga mambabatas ng supplemental budget dahil ito ay dapat na manggaling sa ekotibo na siyang tutukoy kung magkano ang kailangan at ang Kongreso naman ang magpapasa at action dito agad. Dapat din naman sertipikahan bilang urgent ito upang alam ng Kongreso kung saan kukunin ang pondong paglalaanan para sa supplemental budget. Ang nasabing supplemental budget ay bilang dagdag na rin sa milyong halaga ng mga infrastruktura, pananim at ari-ariang sinira ng bagyo. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Naglalagablab sa 558! Tuloy na tayo sa sports. Sige. Habang tayo'y kumukutkot ng hopya. DZXL Sports Balita! Ayos! Hindi man ho pinalad, mga kasama, malaking tulong pa rin ang ginawang pagsabak ng 7-Eleven by 7-Eleven? Road Bike Philippines. Okay. Kala ko tindahan. Oo nga eh. Convenience store yan. May Oo. team pala. Oo. Baka yan ay team. Team to, team. Yeah. Sa katatapos po na kung tawagin Tour of Lake Taihu sa China. Ngayon pa man naniwala ho ang pamunuan ng team na malaki may tutulong nila sa mga rider
o malaki ang itulong sa nilang mga rider ang kanilang naging karanasan sa 10 araw na karera kung saan lumawak ang mga pinakamahuhusay na continental team sa buong daigdig. Tumapos po sa ika-54 at ika-64 ang mga bauhan sa team na sina Marcelo Felipe, Nelson Martin, habang nasa 64th, 67th ang dating Tour champions na sina Baler Ravina at Mark John Lexer Galedo sa nasabing 2.1 UCI race. Okay, congratulations. Showbiz na. DZXL Showbiz Balita. Si Loli ba? Yeah. Napansin mo? Oy, Andito ako andyan. sa likod mo lang. Talaga. Ano ba yan? Hello! Magandang tanghali bayan. It's me, Lollipop, parapapap, Lollipop. Well, where am I? I have a There slowly. you are. It's about, nag-confirm, nag-date daw ang aktor na si Mikael Daes. At ang Miss World 2013, Megan Young, nang magkasama ang beauty queen sa inaugural flight ng Philippine Airlines sa London. Naging saksi ang ibang media, pati siguro si Joyce Adra kasama sa lampungan ng dalawa na inimbita din sa nasabing inaugural flight. Pero binawalan daw silang kumuha ng litrato na magkasama ang dalawa. Bagamat hindi umaamin si Miss World 2013, kitang-kita naman daw na ang sweetness nila at nagkukurutan pa nga eh. Ang cute-cute mo. Parang ako lang yan minsan sa sarili ko. At mag-isa lang raw si Megan nang mag-join sa tour na yon. Walang kasamang taga Miss World. It's her world naman, di ba? Kaya, it's her world, kaya mag-isa lang siya, di ba, PB? After din daw ng pamasyal ng grupo, naispatan pa rin ng Lovebird, ba naging birds, ang Angry Bird na nagsusulong magka-date. Yeah. Ano ba yan? Oh, okay, it's me. Naalala sa'yo. Oo. Naalala ko ni Mikael Daes. Yan, makonsensya ka ngayon. Pinagpalit mo ako sa Miss World. It's me. Classmate kami noon ng kinder. It's me. Lollipop. Lollipop. Kinder pa pala, Mario Joseph. Kinder. Naalala mo pa. Tanda pa. Oh, wala pang isip yun, Loli. Mario Joseph. Balitang now showing. Kabuang-buang yun. Balitang starring. Ito na siya, mga kasama. Baby! Ano ba yan? Walang mic. May kausap ka? Magandang tanghali mga kasama. Yan, baliktad pala yung... Baligtad yung switch sa gitna. Yan. Ano ba yung hopya na yun? Nakakaubo ah. Gusto mo? Hopya. Sarap yan. Mamaya, titirahin namin yan. Yan lang yung afford namin eh, hopya. Oo. Sarap yan ah, Oo nga. hopya. Favorite ko Paborito mo yan. niya mga Paborito. Ito yan. Kuha ka isa. Meron Wala pa? naman tatak eh. Ikaw maya. Mm. Kuha ka. Thank you. Okay pa naman, isang buwan pa lang yan. Hindi na lamang tao ang binibigyan ngayon ng pensyon mga kasama. Abay, alam nyo bang pati ang mga K9 dogs na kasama ng mga polis sa United Kingdom ay bibigyan na rin ng pensyon pag ito'y nagretiro. Mga asong Aso. pulis. K9 dogs ng ng mga pulis. Asong pulis. Tama. Ayon sa Crime Commissioner ng bansa, naghirap rin daw ang mga asong ito sa kanilang serbisyo. Tama. Kaya mararapat lamang bigyan sila ng gantimpala. Ang tatanggap ng pensyon ng mga K9 dogs na ito ay ang mga pulis na mag-aalaga sa kanila kung saan dapat itong gamitin sa medikasyon at pangangailangan ng aso. Ayan. At yan po ang good news para sa mga K9 Good ngayon. News. Good news ha. K9. Hindi ba good news yun? Maintindihan kaya nila yun? Oo. Susunod lang naman silang sila abuso. eh. Dapat meron kayong union ng mga asong K9. Pwede. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsen Washer Phoebe Tatak Armen. Oy, Good baby. news yun, baby. Oh, Good baby. news. Good news. Oo. Ito yung kanina somebody, Ano sinasabi ko yan? may nag-post na sa Facebook. Ano sabi? Anong... Kukuha daw si PB ng hopya, pare. Oh. Ikaw bahala kung yung may bibigyan. tatak. Ito, kukuha daw siya isa. Hopya. Sige. Okay lang, di mo. Munggo. Hopya yan? Hopya. Baboy. Oh. Baboy. Hindi, munggo. Yung flavor pala. Hinahanap yung munggo or baboy. Oo, yun ang flavor niyan eh.
sinap bumili niyan. Oo. So malamang Juan yan. Pangat na to. Ha? Pangat. Baka Hindi. mapamahal ka sa kanya. Thank you, baby. Kopyang kulangot daw yan. Di ba may pagkain kulangot? Oo, meron. Mamiss natin yan. Tacloban specialty pa naman yun, yung kulangot. Meron din, kaya nga tinawag na ganun dahil sinusungkit eh. Oh, sinusungkit mo, di ba? Binubuksan yun. Di ba sa Tacloban yun, Leyte? Oo. Yan, mamimiss ko eh. Ay, Pero no. sana may mga gagawa pa rin ng gano'n. Mamimiss natin yan. Umabot na raw ngayon sa close to 3 billion ang foreign aid. Madami-dami nito. Dami-dami, mga donasyon yan. Guna sa iba't ibang ahensya, iba't ibang bansa, mga organization, para sa mga biktima ng Yolanda sa atin. Kaya ang sabi, mukhang, yun na nga, short pa rin daw yan, Warren Buddy? 3 billion lang pesos? Dahil ang target yata ng iba, 10. 10 billion. Maka 10 billion tayo. Mga 10 billion man lang. Para mabawi man lang yung ninakaw sa atin ng mga galing na politiko ng bayan. Dahil 10 billion na yung pinag-usapan Diba sa pork 10 billion barrel, peso pork barrel? O 3 billion pa lang yung donation. Kulang pa 7 billion. Magpadala pa ho kayo. Hindi naman nila ibabalik yun, di ba? Oh. Panawagan po lamang mga kasama sa gitna po ng hamon sa buhay sa marami. Sa pamilyang Junaldo sa Haro, Leyte, kina Salvacion Alejandro, Raul Alberto Jr., Pepe, Ludita at Lorena Junaldo. Hindi pa rin po makontak itong mga ito. Kung sino man daw po yung nakakaalam o napapakinggan nila ang panawagan, ay tumawag sa number na 0932. Cellphone po ito. 0932-736-3256. 736-3256. Panawagan galing kay Monica Kaisha. Ganda yung tugtugin mo. Ito yung magulang may hinahanap po. Yung nawawalang bata. Ang pangalan ay si Marie Claire Troyo. Taga kwanto actually sa Giwan. Tacloban, Leyte. Oo. Barangay Gibakuyan, Tabango, Leyte. Siya na lang ang hinahanap pa ng kanyang ama na anak niya, 13 anyos Soto, na dahil yung tatlong kapatid nitong babae namatay na, nasama dun sa mga namatay at saka kasama pati yung kanilang ina. So siya na lang ang hinahanap ng kanilang ama na umuwi nung Sabado papunta dyan sa Leyte. Naku, dami mga nakakalungkot na mga istoryang maririnig nyo sa bawat tao na naapektuhan dito sa bagyo na to. Si Noemi Tan, empleyado po ng Bank of Commerce, na nawagan din sa kanyang nanay or kayo nakikinig sa amin. Baka may impormasyon daw po sa kanyang mother dyan sa Tacloban. Hindi pa niya nakokontak. Dandan Tan ang pangalan. Thank you, Noemi. Thank you. At tuloy po ang pagdarasal at pagtulong nating lahat sa lahat. Opo, ang tanging dasal natin ay, alam nyo, yung bayan natin, sana'y hilumin ho ng Diyos to. Kaya nga ang bayan ko po ay alalayan nyo. Yung mga tao, kaming mga Pilipino, ay tulungan nyo pong muling makatayo. Matay para sa sarili lamang. Mga kasama, dire-diretso naglalagablab pa rin na balitang Tatak RMN. Inyo pong napakinggan sa DCXL 558. Ay tanghali ho ng Miyerkules na, Nobyembre at gusto nyo hopya rin? Si Rod, Idodonate sana yan eh. relief good. Oo. Wag na. Kinukuha mo pa. Oo. Ano ba yun? Sige na, okay lang. Okay. Biktima ka rin naman eh. Biktima na. Yung mga OFW natin, gustong tumulong din eh. Oo. Padala rin kayo ng hopya para kay Rod. Perishable yan, baka hindi papasa. Hindi, hanggang dito lang sa... Hanggang dito lang, oh. Yan, tanghali ho ng Nobyembre 13, Miyerkules 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako po si Buddy Operas. From the city of Zambo, Dioceres Primo Hermano, Weng de la Peña. Kayo po lahat sa DCXL ay Tatak RMN. Sabay-sabay na nag-awitan ang mga bansa. Ay tisupa
kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!